6 na araw nga bago magpaskwa ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ang isang hapunan, at si Marta ay naglilingkod, datapwat si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria nga'y kumuha ng 1 libra ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga, at pinahiran ang mga paa ni Jesus, at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Datapwat si Judas Iscariote, na isa sa kanyang mga alagad, na sa kanya'y magkakanulo, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha?" Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw, at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya, ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, "Pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo." Ang karaniwang mga tao nga sa mga Hudyo ay naaalaman na siya'y naroroon, at sila'y nagsiparoon, hindi dahil kay Jesus lamang, kundi upang makita nila si Lazaro naman, na muling ipinangon niya mula sa mga patay. Datapwat nangagsangunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapatay pati si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang nagsisialis at nagsisipanampalataya kay Jesus. Nang kinabukasan ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya, na nagsisigawan, "Hosana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatwid bagay ang hari ng Israel." At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon, gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, anak na babae ng Siyon. Narito, ang iyong hari ay pumaparito, na nakasakay sa isang anak ng asno." Ang mga bagay na ito ay hindi na pag-unawa ng kanyang mga alagad sa pasimula. Ngunit nang si Jesus ay maluwalhati na, ay sa kanila naalaala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya, at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Ang karamihan niyang kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya'y ibangon sa mga patay, ay siyang nangagpapatotoo. Dahil dito rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kanya, sapagkat nabalitaan nila na siyang gumawa ng tandang ito. Ang mga Fariseo nga'y nangagsang-usapan, "Tingnan ninyo kung paanong kayo'y walang anumang ikapanaig. Narito, ang sanlibutan ay sumusunod sa kanya." Mayroon ngang ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe, na taga Betsaida ng Galilea, at nagsipamanhig sa kanya, na sinasabi, "Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus." Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres. Lumapit si Andres at si Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, "Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, at ang napopuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin,
At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Ngayon ay nagugulumihana ng aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito'y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito. Ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapwat ito'y sinabi niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paanong sinasabi mo, kinakailangan na ang anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng taong ito? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sasagitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abuti ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya, upang maganap ang salita ng propeta Isaias na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito'y hindi sila makapaniwala, sapagkat muling sinabi ni Isaias, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila'y makakakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balikloob at sila'y mapagaling ko. Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at siya'y nagsalita ng tungkol sa kanya. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Datapwat dahil sa mga Fariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa kaluwalhatian sa Diyos. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. At kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko
ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita.